Okay, so naanata karon sa bahin nga ang negative stand muhatag sa iyahang negative constructive speech sulod sa 15 ka minutos. Sir RJ Seno, sugdi na. Sa dili pa na kusugdan ang kuhang presumptive speech ako ng iyong book na kung kaugalingon sa naghatag dato og permit nga mo gamit ta ining place Kap. Dilados salamat kay Kap sa imong paghatag og higayon na mo dinhi wala gyud milain pud nga magtuan kay kung sa city ni Kap perting dugaya ang approval. So karon nato dinhi para munika. Siyempre ang burden of proof sa reglamento magod sa argumentation na agihapoy parte kining gitawag og parliamentary rules. Sa art of argumentation and debate, ang burden of proof always lies sa gitawag og affirmative side, wala sa negative side. Pero it does not mean nga ang negative side dili pwedeng mo provide og evidence sa iyang pag-negate sa topic nga iyang ginigar sa affirmative side. So karon ang topic nga mo ang gipirmahan nga ang Seventh-day Adventist, again particular, ang Seventh-day Adventist ana ay authority sa pag-implementar. So kung ipasabot, they are the executors, they are the implementers of the law of the Sabbath. Wapat na mag-topic din o kinahanglan mo tuman o dili. Kay dili magpulos ang usa ka balaod kung walay mo implementar. Mura pag diri sa Pilipinas, wahat akong kanaluhiya. Ang Pilipinas nagsunod na sa Philippine Constitution. Kinsa man ang nag-promulgate sa Philippine Constitution? Ang nag-promulgate sa Philippine Constitution ang people of the Philippines. So kanang nalatid sa Philippine Constitution ang mga balaod na nakabutan nila o ang mga otoridad na gisulti gilatig sa maong balaod nagikan ka na sa otoridad from the people of the Philippines. So diha sa konstitusyon na ay mga executors o implementor sa balaod. O usang ana ang executive branch. So dili magpulos ang balaod kung walay mo execute, and that executor na as an authority in the name of the Constitution na mo implement ni anang maong balaura. Mao pud ang gitawag og Sabbath. Kinsa man ang implementa ang tawag ini nga promulgator sa adlaw igpapahulay. Ang promulgator ang Ginoo nga atong Dios, Exodus chapter 20 verse 8 to 10. Diha sa Exodus chapter 20 verse 8 to 10, walay mabasa diha nga gitagaan og katungod sa Ginoong Dios ang Seventh-day Adventist to implement that law. Nga naman kay in the first place, ang Exodus chapter 20 verse 1 to 3, ang gitagaan direkta ang mga Israelita. Bito lang utan na kunya ganina asa na sa Biblia, hindi makatubag. Pero di sa makatubag, hindi mo sa makatong ebidensya, for walang claim, pero walang evidence. Katong yung matawa niya nga, ang gisulti din bisan kinsa kung sa inyong proof. Nakanang word nga bisan kinsa kapil ang Seventh-day Adventist. Di po siya makaprovide og sitas. Kabantay mo mga sir mga ma'am, pag mo claim ka sa pulo nga naa sa Biblia, dapat na atay ihatag nga gitawag og ebidensya pag-prove nga tama ang atong interpretation. So sa word nga bisan kinsa wa man siya ka-provide nga apil dito ang Seventh-day Adventist, pati mo kaya usa-usa to yung mga sitas, bisan usa. Nga apil na basa nga ang Seventh-day Adventist kitagaan og tawag ini nga katungod sa Ginoong Diyos to implement the law of the Sabbath. Number 2, naumot niya itong iyahang gitawag og footnote. Ang tawag ko kung wala gidinay sa tawag ini moderator, magamit itong footnote. Wagan sino gino sila. Wala naman kaya ang gigamit Biblia Katoliko, sigurado man siya kung gadapi na sa Katoliko. Pero kay, siyempre, matinut-anon man ba, tayo nag-Biblia, referring na sa pulong sa Diyos. O ang footnote, dili ang pulong sa Diyos. Diba? Tanda man ang punto. So karon, kung na ay
balaod na ay implementor o executor sa balaod. Kaya kung mag-implement ka balaod na dili ka otoridad sa pag-implement ni Adang maong balaura, usurpation of authority ka na. Mura ba og tawag ining ba? Mura ba og kining traffic enforcer ba? Wa nagpasabot nga nag-uniform siya, wa nagpasabot nga tawag ining nga asa gigunit nga kuno, ticket nga malikit siya, na ana si authority. Maliban lamang kung tagaan sa otoridad sa gitawag og office mismo. Unya, wa sa taga-authority, namara sa tawag ining kasada, nalako. Unya wa si otoridad from the CTTMO. O sa may tabuan na, usurpation of authority ka na. Mabitaw ang issue karon, ang 70 Adventist ba naabay otoridad? Wa kay bisag-usa. Wa kay gihatag bisag-usa kasintas. Ang iyang gihatag nagtuman ni sa ano mo nagtuman mamugwa ang akong pangutana naa pa mo'y katungod. Eh kung wa ni katungod ning ko mga tawhana, buti pasabot wa pud ni katungod nga mamadlong nato. Nga naman kay mo man usurper na sila. Kung sa balaod pa ni, kung sapat ka ba, nangilan ba, kinamit ang maong gitawag og balaod. So karon, sa Biblia, gihatag ang sugo direkta sa Israelita. O even gani ang atong Ginoong Kristo na himong subject sa otoridad nga maotong Israel, particularly sa Jews. So ang implementer of the law of the Sabbath, biblically speaking, walay lain ang mga Israelita. O siyempre pa, paghatagan gani ka sa balaod, ikaw gani ang nidawat, subot ipasabot, ikaw ang naay katungod nga mo implement sa law of the Sabbath. Grabe ta, kung basahon na ito ang talaan kasulatan, kikyo sa Exodus chapter 20 verse 8 to 10, naghimo sila mga ordinances. Nga naman, kay sila ang gitagaan of authority to implement that law. Kumusta man ang 70th Adventist? Ipangkutlo niya, sa batong tawag ini, ipangsitas niya. St. John chapter 10 verse 24, ikaw niya wag gamit ka, pero di gamit mo, malipin ikaw ng sitas niya. Sunod, St. Matthew chapter 5 verse 17 to 19, wapons dito away sa 70th Adventist. Ngila ba po kayo na may mo silang apil ang 70th Adventist, kasi sa panahon na gihatag sa Diyos ang sugo, wala pa ang 70th Adventist ang panahon na. Di ba? Wala pa ang 70th Adventist ang panahon na. Yung gani sa Christian Church, liman ka kang Israelita, nahimo ng Christian Church. Nahimo ng mga Kristiyano. Huwag ka malipong. Diba? Napa sa Old Testament nga ang Christian community, ang Christian religion, naa sa Bagong Testamento. So, buti pasabot, ang atong kaatbang nagsilimuang. And at the same time, wag yun kabarok. Di gani sa tawagan ng kadetermin sa mga setas kaya yung ipagkutlo eh. Ang mabasa Biblia letra por letra, gihatag ang sugo sa adlaw ikapahulay ngadto sa mga Israelita. Walay 7-day Adventist. Kung naapay mo sobra na, piki na. Kung may imong gani ang Biblia, itong yun na. Dili ni mo pwede dungagan og puti kay nakauyon kas puti. So ang giingon sa balaang kasulatan, ang gitagaan sugo ang Israelita. Walay labot ang 7-day Adventist. So, ining haponon, subok kayong palandungon nga diin wa na tabarog ng atong kaatbang sa topic nga iyahang ipamatudan. So nahulog na ang 7th-day Adventist mga usurpers. Usurpers! O di pasabot, gigamit nila ang balaang kasulatan aron lang ingnon nga tinuod sila. Pero sa kamatuoran, piki. Ano piki man? Otoridad. Walay otoridad sa pag-implement sa law of the Sabbath. And at the same time, biblically speaking, kailan kiingon nila nga law of the Sabbath o kanang Sabbath mismo, Jewish day of worship ka na. Dili ka na 7th-day Adventist worship. No, sir, no, ma'am. Kung Jewish day of worship ka na, so buot ipasabot, at na ay musobraan na, piki na. So kung Jewish day of worship ka na, ang na ay authority to implement that worship or that law, katong Jewish religion, dili ang 7th-day Adventist.
So mga higalag, mga igsuon, masakta nato nga so bagay palandong kapila sa nikanga yung baba ganila kapila to gitayman nagpasabot nga na problema siya usaon niya nagtuba ang ato ang gitawag og mga pangutan ko kasabot masad puta lisod magani pamatud ang tinuod usa na ka naman pamatud og pagka di ba lisod pamatud ang tinuod 5 minutes. mas lisod pamatud-an ang gitawag og pagka pagpamangag maguna mag-claim ka lang sa Biblia kapag ka man wa kay ihatag ang proof sa imong claim. Kini na sa word nga bisan kinsa gipangayon na tuon sa imong ebidensya. Makadang word bisan kinsa apil ang 7 sumala sa Biblia. Di makabasa. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.